Na bakit ganon ang ginawa ni Amy? Kapatid niya, hindi man lang niya sinaalang-alang. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang meron na dapat niyang itago? At bakit niya ganon kasira ang ginagawa niya sa kanyang kadugo? Kaya ako hindi ako kadugo ha. Loyalista lang ako, supporters number 1. Pero nadarama ko ang awa ko talaga sa ating mahal na Pangulo. Magandang araw po. Yes, magandang araw din naman. Nay, napanood niyo po ba yung sinabi ng kapatid ni PBBM nung 17 November? Oo naman. Alam niyo, sa totoo lang, iho. Gabi yun eh. Hindi ko akalain ganun ang gabi ni Amy. Umiiyak ako noon. Dahil naaawa ako kay BBM sa ginawa niya sa kapatid niya. Pero sorry ha, kasi talagang hindi ko maalis talaga yon. Doon gabi, ngayon ko lang ilalabas. Nung gabi na nag-iisa ako eh. Talagang nangingiyak ako. Tapos tumawag ako sa mga kaloyalista ko na bakit ganon ang ginawa ni Amy. Kapatid niya, hindi man lang niya sinaalang-alang. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang meron na dapat niyang itago? At bakit niya ganon kasira ang ginagawa niya sa kanyang kadugo? Kaya ako hindi ako kadugo ha. Loyalista lang ako, supporters number 1. Pero nadarama ko ang awa ko talaga sa ating mahal na Pangulo. Kaya ako panawagan ko naman sa mga Pilipino, kapwa Pilipino. Kung sino man na nakapanood ng mga binanggit ni Amy na yon, alam kong iyon ay walang katotohanan lahat. Dahil paano magiging yung issue niya, ayok nang bagitin yung sinabi bangagay, nasakit ang kalooban ko. Dahil totoo namang hindi, dahil alam naman ng karamihan ng mga loyalista na walang bisyo ang ating mahal na Pangulo. Paano magkakabisyo yan? Bawal nga ang bisyo sa isang katulad na i-donate ang kanyang kidney sa sariling magulang. Kaya diba, dapat tayo mga Pilipino, huwag tayo basta manghusga. Alamin natin ang buong katotohanan dahil talagang napakasakit. Kung masakit sa pamilya, kami nga mga loyalista, kami nag-iiyakan pag kami nag-uusap dahil naaawa kami sa aming Pangulo. Tingnan nyo na lang yung nagagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. Bakit sinasabi nyo walang nagawa? Tapos binubuli pa. Diba? Anong ginagawa ko? Ginagawa ko, lahat ng magagandang gawin ni BBM ng Pangulo ay isinishare namin para matuuhan at mabigyan naman sana ng mapaniwalaan nila na lahat ng gawain ng ating Pangulo ay pinaghihirapan niya para sa ating bansa, para maging maganda ang ating ekonomiya. Lahat ng Pilipino matulungan, lalo na yung mga kalamidad na yan. Biro nyo, sobrang active ang ating Pangulo. Bumagyo, may lindol, andyan agad siya. Kung tayo'y napapagod, maski sa bahay lang tayo, what more ang Pangulo natin, napapagod din yan. Dangan nga lang, tungkulin niya ang tumulong sa atin, mga kapwa Pilipino. Hindi siya nagpapabaya. Sana naman, kung kayo may mga isip naman kapwa ko Pilipino, mag-isip naman kayo. Alamin nyo ang buong katotohanan. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga fake news na inyong napapanood at napapakinig. Sana naman mga kapwa ko Pilipino, bilang ako isang senior citizen, tumitindig ako sa harapan ninyo. Nananawagan ako na sana tayo magkaisa. Tulungan natin ang Pangulo. Lalo na't nasa alanganin natin, lalo na't West Philippine Sea, isasama ko na. Dahil ang mga mangingisda, hindi makapangisda dahil sa mga China. Iyan ang Pangulo din ang nakagalaw dyan. Kaya tayo mga Pilipino, sana bigyan natin ng pagkakaisa na makatulong tayo. Ang tulong lang na magagawa natin, huwag tayong maniwala sa mga fake news na inyong nababasa. Ang alamin na, pasensya na po kayo at medyo ako'y talagang masyadong dahil sa awa sa ating mahal na Pangulo. Bilang isang tapat na loyalista, talagang masakit sa kalooban naming mga loyalista ang nangyayari. Dahil
Hindi namin alam kung paano ang tulong ang gagawin namin. Sabi nga namin, kung ako lang si superwoman, bubuhatin ko na lang yung masasama at ililipat itatapon sa ilong o sa dagat para lang matapos na yung mga kawalangyang ginagawa nila, kagaya ng pagbabanta. Ang mga plano nilang pababaksakin, Diyos ko, sana po, mahal na Pangulo, kayo po ay mag-iingat. Marami pong nagmamahal sa inyong mga loyalista. Andito po kami, tuloy na sumusuporta sa inyo. Hindi po kami magsasawa. Naririto lang po kami, mahal na Pangulo. Hanggang dito na lamang. Saka na uli. Magkita-kita na uli tayo. Hindi, may paano pa ako. Halimbawa sa mga tao na nasa kabila na mayroon daw silang death threat na sinasabi, may mga banta daw sa kanilang buhay, hindi natin siyempre kayo nakakakilala sa ating Pangulo. So anong masasabi mo dun sa mga sinasabi nila? Sa mga death threat na yan, narinig ko nga yan, na ako, nung nakipag-meeting ako one time, ang akin lang talaga makakarating ko kay BBM na sobrang ingat. Lalo na ngayong mga December na halimbawa nagkaroon ng huwag na muna sana dahil hindi natin kilala ang mga taong makakaharap. Kasi andyan daw yung pag hindi napababa ay sniper. Andyan yung bobombahin daw yung sakyan para laang mawala si BBM at gusto nila yung mapaupo si Sara. Diyos ko, ano mangyayari sa atin ko, Sara? Andyan din yung pag hindi pa rin nangyari ay lasunin. Kaya minsan nakapag-message ako na sa family ba, sa isang family, na sana kung si BBM may kakain, si Madam na lang ang magsilbi ng kanyang pagkain, si Madam Lisa. Dahil talagang kakaiba talaga. Sa sobrang ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo talaga. Kakaiba ito talaga. Dahil ito lang ang pagkakataon ko na nailabas ko yung aking mga ang mga itinatagot mga yung dapat kong idaing. Sabi ko nga, pag may nag-vlog sa akin, ilalabas ko yung gusto kong ilabas. May parating kasambayan ng Pilipino. Huwag po kayong maniniwala basta-basta sa mga fake news. Alamin niyo po yung katotohanan po. Alamin po niyo yun. Hindi po tayo bulag. Hindi po tayo pipi. Nakikita natin yung mga nagawa. Huwag natin pasamain. Kayo na po ang humusga doon. Kasi alam kong napakarami. Huwag po tayo patangay sa pera. Ang pera hanggang bulsa lang po yan. Ang ating pagkatao, yan ay pangmatagalan. Mahalin natin ang sarili natin. Kaya, mahal na Pangulo, ang panawagan ko, mag-ingat po kayo, mahal namin kayo. Kami mga loyalista, narito kami, hindi kami magsasawa. Ika nga, BBM, mahal ka namin, walang iwanan. Yan ang ating hashtag, walang iwanan. Mahal namin kayo, mabuhay po kayo, at gabayan ko yung lagi ni Lord. Ibig sabihin mula noon talaga loyalista kayo hanggang ngayon. Loyalista. So, may istorya yan eh. Kaya bakit ako naging loyalista? Nangarap kasi ako. Yung bata pa ako, ng panahon pa ni ako. So ano ba masasabi nyo na merong nagpapanggap na loyalista daw sila pero umalis na daw sila kasi hindi daw nila gusto yung pamalakan ni BBM? Anong masasabi nyo? Yun ang hindi tunay na loyalista. Ang tunay na loyalista, wala kang hinihintay na kapalit. Yes. Kami kasi, hindi kami bayaran eh. Kaya yan ang sinasabi ko, pag ako'y nagkasalita, kahit ako taga Laguna ako, pero hindi kami bayaran. Kagustuhan namin to, masaya kami dito, gumagastos kami, sariling bulsa namin, masaya kami rito. Masaya kami sa ginagawa namin, hindi kami nagkamali. Sana po at may panalo natin ang ating mahal na Pangulo. Ayan, ano pangalan natin ay? Anita Pitil, Calamba, Laguna. Shoutout na lang sa mga kababayan mo loyalista. Shout out sa mga BBM Calamba Warriors at sa mga loyalista ko na narito ngayon. Ingat tayo lahat. At syempre, ingat din ako kahit na ako may sakit. Pa rin ako. Still alive, 71 years old from Laguna. Thank you, Nay. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat.